Welcome to Shanghai! Ang daming choices actually, kaso nakaka-overwhelm. Ito naman ang laki. Masarap daw yun guys, yung lamb beef na yan, na skewer. Alam niyo ba guys, na yung tanghulo, sa China talaga siya nag-originate. Guys, after 18 stops, nakababa na tayo dito sa may People's Square Station. Oh my God! Guys, nandito na tayo sa Daban, and that's the Oriental Pearl Tower. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's ganap guys, pupunta tayo ng Shanghai, China. So yes guys, first time natin doon and syempre isasama ko kayo ulit. So we're currently here sa NAIA Terminal 3. So today is April 13 guys and it's 9:43 p.m. So first thing first, pagdating nyo dito, if in case hindi nyo pa siya nababayaran o nagagawa is you have to pay for a travel tax. Pwede kayo magbayad dito or you can also pay online. Buti wala masyadong pila kasi nag-decide ako na dito na lang ako magbabayad. There, ito yung airport situation now. Tapos na ako magbayad ng travel tax. So it's worth 1,620 pesos. So ayun, yes, meron pa rin pong travel tax. Nagtanong ako, sabi nila mga by June daw. Wait daw natin if ever mawawala na talaga yung travel tax or meron pa rin. Okay guys, update. Tupabay muna ako dito sa gilid. Kasi nagtanong ako, wala pa kasi doon yung flight namin. Like kung saang counter kami mag-check-in and all. Kasi 3 hours talaga before yung flight nyo. Saka palang magkakaroon ng parang counter kung saan kayo mag-check-in and bag drop. And it's currently 10 p.m. pa lang guys. And actually yung flight namin is 2:55 a.m. pa. So probably mga 11 p.m. pa mag-open yung counter ng check-in for Shenzhen Airlines bound for Shenzhen guys. So we have 1 hour pa na antayin for our check-in. Kasi nagtry ako guys mag-check-in dun sa online nila. Ang hirap, like hindi niya nahahanap yung booking ko. So tapos dun din sa trip.com, parang hindi nila support yung online check-in. So ayun, nagdesisyon na lang ako na pumunta dito ng mas maaga para at least kung 3 hours before yung flight man yung check-in is nandito na tayo agad, diba? So hindi na ako mahihirapan. So by the way, itong Shenzhen Airline ata guys, before it used to be sa Terminal 1 ata if I'm not mistaken. So ilagay ko na lang dito sa screen. Madaming mga international flights na na-move dito sa Terminal 3 from Terminal 1, like yung sa Vietnam Airlines, na move na rin sila. So make sure na bago kayo guys pumunta sa airport, i-double check nyo kung saang terminal kayo para at least hindi kayo maligaw ng terminal guys. Kasi mahirap lalo na if naghahabol kayo ng oras tapos nasa maling terminal pa lang kayo, diba? So make sure like 1 day before na tama yung terminal na pupuntahan nyo. Okay? Luisa in her bangs era na. So ayan, nagpa-short pa tayo ng ear. So I'm not sure if super bagay siya sa akin guys, pero ito yung vibe natin for our Shanghai trip. Flight pala natin is meron akong transfer sa Shenzhen. So yung dalawang flight yung iti-take ko for today. So yung flight ko is at 2:55 a.m. from Manila guys to Shenzhen. Tapos around 9 a.m. naman is may flight ako from Shenzhen to Shanghai. And nabuo ko lang guys yung flight ko sa trip.com. Ito yung price niya. Yes, I know medyo mahal siya guys. Kasi nga parang mga around last week lang ako ng February talaga nagdesisyon na gusto kong mag-China, specifically Shanghai guys. So, yun yung gusto ko talaga munang puntahan for now. And since around Feb na ako guys, nag-desisyon na gusto kong mag-China. April yung napili kong date. So, April 14 to April 24 tayo guys sa China. So, yun yung napili kong days para at least parang medyo may spring pa rin. Pero hindi siya yung peak spring season guys. Pero so at least maramig pa rin naman siya but not too much na kasi ayoko magdala talaga ng sobrang makakapal na mga damit. Like nung sa Japan, well, yun talaga winter trip. So actually, pero punong-puno pa rin yung baggage ko dito guys. So ayun, I know mahal siya guys. So if ever naman ba't yung mag-China, mag-abang kayo ng mga piso sale or yung mga seat sale sa Cebu Pacific. Or if in case meron kayong mahanap na good deal guys, pero direct yung flight like yung sa PAL, pwede rin yun guys. So ayun, if ever naman naghahanap kayo guys ng visa guide, meron akong video, so watch nyo na lang dito. And if ever may questions kayo, pwede nyo naman akong i-message or mag-comment na lang kayo dun sa specific video na yun. And by the way guys, aside sa travel tax, kung kailangan yung i-accomplish naman bago kayo dumating dito sa airport para at least hassle-free na kayo pagdating nyo dito is first one guys, yung e-travel nyo. Gawin nyo na yan guys 72 hours before your flight. Tapos i-save nyo na lang yung QR. Then next one guys is yung China arrival card. Yes, meron na silang arrival card. Parang same lang din ng e-travel sa atin. So lalagay ko na lang guys dito yung QR code or yung link naman. Pwede din naman by link, pwede
provided din by QR code. So, lagay ko lang din sa description box if in case mas preferred nyo yung link. So, yun, make sure na nagawa nyo yan. Yung mga kailangan nyo namang i-prepare, guys, eSIM. Make sure na mag-purchase kayo, guys, ng eSIM. And of course, guys, prepare nyo na rin yung mga travel documents nyo na sa tingin nyo ay hahanapin ng IO pag dumaan na kayo ng immigration, like yung hotel booking confirmation nyo, and syempre yung passport nyo, guys, and of course, kailangan meron kayong China visa, travel itinerary, that's actually optional naman, travel insurance, also optional pero highly recommended. So ayun, prepare nyo na lang yung sa tingin nyo is hahanapin siya ng IO sa inyo. So, time check 10:41 PM na. Eto, nakapila na kami, guys, dito sa check-in counter ng flight going to Shenzhen. Ayan. Di pa na gumagalaw, kaka-open lang kasi. And mahaba na agad yung line. Oh. 12:18 AM na and tapos na tayo mag-check-in. Actually guys, namali ako ng pila kasi late pa lang nag-open yung counter ng Shenzhen Airlines. So hindi pala siya 11 PM, 11:30 siya nag-open. Ito kasing dito kanina, Jeju Air siya, tapos yung katabi niya Air China. It turned out na yung tinuro sa amin kanina is for China Eastern. Kung kailan naman malapit na kami, doon ko nakita na mali kaming pilahan pala. So, buti nung nasa Shenzhen na mabilis lang yung pila din. So, anyway, diretso na tayo guys sa immigration. Let's go! Don't forget your e-travel bago kayo mag-immigration. Update 1:02 AM na and we're done with immigration and security check. May pila siya pero moving naman and mabilis lang din naman. Parang wala pang 30 minutes tapos na. As for immigration questions guys, walang tinanong sa akin. So tatak lang, ganun. So anyway, hanapin ko muna guys yung gate ng aking flight kasi wala pa siya doon sa boarding pass. We're at gate 111, yung ZH206 flight going to Shenzhen. Guys, nandito na ako sa boarding gate namin. We're at boarding gate 111. So 2:05 or 2:10 ata yung boarding time namin. So we have a few minutes na lang na aantayin. So sana hindi delay yung flight natin kasi oh my god guys, antok na ako. So anyways, while waiting, ang gagawin ko is i-activate ko na yung eSIM ko dito para at least pagdating ko ng Shenzhen, turn on ko na lang siya. Yun pala guys, make sure na yung bibilhin yung eSIM is no VPN required siya para at least ma-access nyo yung mga apps like Instagram, Facebook, Google Apps, diba? Pa-access nyo siya doon sa China. Kapag yung tipong normal SIM lang yung bilhin nyo doon is hindi nyo ma-access yung mga apps. Ngayon kasi they're banned sa China. So, activate ko muna guys yung eSIM na nabili ko sa Airalo. So, actually, kapag sa Airalo guys, you can use this code para at least meron kayong 3% off for first time nyo na mag-book ng eSIM doon sa app na yun. And pwede din kayo guys mag-book ng eSIM sa Agoda. So, ayun. Actually, 5 days lang naman na unlimited yung binaka sa Airalo, pero the rest na is sa Agoda kasi gusto ko i-try both. So, let's see if both okay yung connection niya doon. So, let's activate the eSIM we purchased through Airalo. Tada! So, since nakabili na ako, yan, may eSIM na. Then, ito na siya guys. Unlimited siya for 5 days. Then, let's install it na. Yan, start installation. Activate. Ayan. Ayan, installed na yung eSIM natin. So, under cellular setting guys, SIMs. So, ayan siya, travel Airalo. Naka-on na siya ngayon, but let's turn it off muna. Pero itong data roaming guys, make sure na naka-turn on pala to. Pero for now, let's turn off this line. Kasi, it's set up. Kasi magdadala pala kayo ng power bank to China, especially if you're flying with yung mga airlines ng China talaga, like yung Shenzhen Airlines. Make sure guys na yung power bank na dala nyo is may 3C certification like this one. So yung binili ko guys is itong Vention. Ilagay ko na lang yung link sa video na to or kaya sa description box para at least may idea kayo. Ayan. So 45 na siya, di ba? May kabigat, pero ayun, kailangan kasi natin to doon guys. Kasi kailangan laging may charge yung phone natin. Illegal word. Illegal word. Good morning! Guys, nandito na tayo sa mainland China, specifically here at Shenzhen Bao'an International Airport, Terminal 3. So, kaka-deplane lang namin around mga 5:15 AM. Actually, napaaga yung dating namin dito. Dapat mga arrival pa is around 5:33
something kasi mas maaga kaming umalis sa Manila. By the way, same lang pala ng time zone. Dito kung anong oras sa Manila, ganun din yung oras nila. Dito, even sa Shanghai. So, yun. Lakad lang tayo. Diretso tayo guys sa immigration. Make sure pala bago kayo pumunta ng immigration is naka-ready na guys yung China arrival card nyo. Meron namang QR dito na you can scan, pero mas better if gawin nyo na siya kasi 24 hours lang yung validity nung nila dito, yung China arrival card. So gawin nyo siya less than 24 hours bago yung arrival nyo dito sa China. So ilagay ko na guys sa screen yung QR or at least may idea kayo. So let's just follow the sign. So baggage claim. There you go. Kanina pala guys sa aeroplano, ayun, may food talaga siyang kasama kasi full service airline din yung Shenzhen Airlines. However, kasi kanina nung nag-take off is nakatulog na kami talaga guys, so hindi na namin siya nakain. Although yung food nila for that one is lang siya, parang pang breakfast lang. So Shenzhen guys is not our final destination yet, Shanghai talaga. So meron akong 3 hours 55 minutes na transfer time, so I need to collect and recheck my baggage ulit guys. So tara, kasi kailangan natin habulin yung time. Mas okay na doon na lang tayo tumambay sa may domestic boarding kaysa sa mali tayo sa flight natin. So, guys, update, it's already 6:54 AM and grabe, mga 1 hour 30 minutes din akong pumila sa immigration. Grabe, ang tagal. And ayun, nakuha ko na yung baggage ko guys. Tapos transfer na tayo kasi meron na lang akong 2 hours guys para mag-transfer. So let's go. Follow na lang natin yung signs guys papuntang domestic transfer or transfer. Tara, kaya natin to. Transfer passenger, please proceed to the 4th floor for check-in. 4th floor, okay. Where's the 4th floor? Okay guys, ayun, mabilis lang naman ako nakapag-check-in. Ito siya, nasa Bay H, yung Shenzhen Airlines na domestic bound for Shanghai. Now, dadaanan na naman tayo ulit guys ng domestic security check. Guys, ang laki ng airport dito sa sa Shenzhen. Oh my God, look. Grabe guys, pagod na ako and gutom na rin ako. OMG. So, I'm hoping na may time pa tayong kumain. Okay guys, update, nandito na tayo sa boarding area. Ngayon naman, puntahan ko na yung boarding gate and mukhang kailangan pa nating mag-trim guys. Kasi 549A yung akin. Look, 501, 583 pababa. Tayo bababa. Yan guys, magte-train tayo papuntang boarding gate natin mismo. Grabe, ang laki ng airport talaga nila dito. We made it. Pero hanapin pa natin yung 549A. And there's a McDonald's. Oh my God, I wanna eat muna. Sobrang gutom na ako guys. Grabe, sobrang nakakapagod siya guys. But in fairness naman sa process nila dito, grabe, ang ganda. Ang laki ng airport nila guys. Ang bango din. So yun. First impression ng China, okay siya. It's just that yung immigration talaga kanina guys, sobrang bagal. As in, more than 1 hour ako dun sa pila. And even if magtanong kayo ng help, like kung pwede bang parang mapadali yung pila nyo kasi you have a flight pa na ikakatch. Diba? Hindi talaga pwede guys. Unless group visa kayo kasi parang may separate lane sa group visa. Ako nga 9 AM pa yung flight ko. May mga iba guys na 7:45. So parang meron na sila mga 1 hour pa nung nasa immigration para habulin yung next flight nila. Guys, meron pang customs. After ng immigration, may customs pa guys. Tapos kailangan mo pa mag-check and recheck your baggage. Swerte nyo if ever yung nakuha yung flight na may transfer is tipong hindi na kayo magre-recheck ng baggage. Pero if ever pa ganun, kailangan nyo talagang bilisan. So if ever ayaw nyo ng hassle, I suggest to get a direct flight to Shanghai. Pero kung okay lang naman sa inyo yung ganito, then go with it. Pero dapat guys, pinaka-safe is yung 3 hours, 55 minutes and up na transfer time like yung akin. Huwag niyo kukunin yung 2 hours guys kasi parang ang hirap niya kasi there's a possibility na ma-miss niyo yung second flight niyo. So, ayun lang. Hanap muna ako makakainan guys. And gagamitin na natin yung Alipay natin ngayon. Order. Parang ang dami niya, no? Eat in. Okay, let's use our Alipay. Is it good? Guys, epic fail. Nandito na ako sa gate
549A. Tapos waiting na lang ako sa boarding time ng flight namin going to Shanghai. Kanina diba dapat o-order ako sa McDonald's. Nung nagpipay na ako gamit ang Alipay, hindi siya guys nagpo-proceed. Tapos yung sinetap ko doon na card is yung GoTime ko. And na-chargean ako twice. Pero walang receipt na lumalabas. Pero sa Alipay naman, walang transaction record na lumalabas. Pero sa GoTime ko na-chargean ako. So nag-try din ako sa WeChat guys magbayad, which is sinetap ko din doon yung GoTime ko. Nagfe-fail yung payment niya. So, ayun, pumunta muna ako dito sa may boarding gate. Tapos, sinet up ko yung Maribank ko naman sa Alipay. Tapos, nag-try ako bumili doon ng coffee, guys. Yung parang vending machine nila. So, ito gumana siya. Yung sa Maribank na Alipay, parang iscan mo lang kasi yung QR nila for Alipay doon sa vending machine. So, gumana naman siya. Kaso, nung second time, nabibili ako ng sandwich doon sa same vending machine. Nag-fail naman na yung payment. Oh my God. So, ngayon, sinetap ko na din yung isa kong credit card, which is RCBC. So, I'm hoping na pagdating sa Shanghai, hindi ako guys magka-problema. Or ito na lang muna. Let's see. Last leg na ng flight natin. So, yung waiting area, guys. So, nandun yung 549A. Pero dito muna kami umupo sa area na to. Yan. Many hours later. Hi guys, 11:41 AM and nandito na tayo sa Shanghai. Oh my God, so yung weather ngayon dito is a bit cloudy sa labas pero malamig naman na siya ng konti. So, ito yung airport nila. Shanghai Pudong International Airport, Terminal 2. Kakapagod ang biyahe. Halos pagka-take off pa lang guys, tulog na naman ako. Grabe, ganun ako napagod. And, well, siguro kasi wala pang tulog. Kaya ganun. But still, guys, nandito na tayo sa Shanghai, China. Oh my God. So, anyways, pagkakuha natin ng baggage, ang paproblemahin mo naman, guys, is paano papuntang hotel. Kasi medyo malayo din yung biyahe papuntang sa city talaga. So, pwede tayong mag-train, yung metro. Pwede din naman na mag-DD. So, let's see. Okay. Guys, ayun pala, for navigation, make sure na meron kayong A-map or Apple Maps kasi yun ang ginagamit nila dito for navigation. Hindi dito gumagana guys yung Google Maps. So make sure na meron na kayong naka-installed na apps na ganyan sa phone nyo. Ang layo ng papuntang baggage claim. Ang laki din ng airport nila dito. Oh, I think yun na. Okay guys, nakuha ko na yung luggage ko. Nakapunta na tayo sa exit. Ito siya. So, diyan ako napabas. So, nandito na tayo sa may arrival ng domestic, guys. Ayan. If ever magta-taxi kayo or mag-e-hail kayo like Didi, ayan, sundan nyo lang yung signs na yan, guys, para hindi kayo mawala. May Family Mart pala dito, guys. Dumaan lang ako at bumili ako ng bread para i-test if gumagana yung Alipay ko. Nag-decline na naman siya sa Maribank. Pero nag-go pa rin naman daw, sabi nung sa cashier. So, ayun, nakuha ko pa rin naman. And nakita ko doon sa Alipay ko na na-charge talaga siya. Pero doon sa Maribank app ko, naka-decline pa siya. Parang hindi pa lumalabas yung transaction. So, let's see later, baka mag-appear pa rin naman. So, anyways, di ba paglabas nyo ng arrival hall, guys, if ever dito kayo sa may domestic lalabas, bali, turn left lang kayo, papuntang Family Mart. Makikita nyo din yung McDonald's if ever gusto nyo munang kumain. Bala ko mag-train para at least, matry natin kung paano mag-train papunta doon. So, gagamitin ko, guys, is yung Apple Maps na. Or, pwede din naman A-Maps. Pinag-combine ko, guys, yung dalawa para at least parehas yung feed nila na direction. So, similar naman. Ang ginawa ko, nagpaas na lang ako kay ChatGPT ng exact address na pwede ilagay sa A-Map. Kasi pag kinakopy ko yung sa hotel, ang daming lumalabas, nalilito ako. So, ayun, na-feed naman ni ChatGPT yung tama. So, ilagay ko na lang, guys, yung direction na sinadjust ni A-Map at sinadjust naman ni Apple Maps. So, ayun. Guys, since nandito na tayo sa second floor, follow lang natin yung signs papuntang metro o kaya maglev. Or if ever naman magdi-DD kayo, ayan, yung e-hailing. So, ayan, follow nyo lang, which is parang papuntang Terminal 1 siya. Ayan, follow nyo lang yung signs. Paglabas nyo ng arrival hall dito sa domestic, turn left na kayo. Tapos hanapin nyo yung sign na papuntang ganito. Yan. Let's go!
Guys, dito ako lumabas, tapos yung metro line is here. So, pwede kayo dyan guys magbayad gamit na yung QR ng metro galing sa Alipay. So, make sure na nakaset up na rin yun. Tapos, meron siyang inspection doon sa part na yun. And from this point, nandito naman guys yung maglev. If in case, magmamaglev kayo. Kaso guys, chinek ko, mas better pa rin if magmetro ako if pupunta ako dun sa hotel. Kasi ito nga, mabilis siya kaso kasi hassle yung transfer niya. So, dito na tayo. We're gonna take 2 lines naman. Parang nasa 1 hour mahigit guys yung biyahe. So, dito na tayo. And mas mura kasi to compared doon. 50 CNY. Doon siya guys. Ito, parang mura lang siya. We're gonna take line 2 guys. Tapos bababa tayo ng People's Square. Ito guys yung recommended na route ni Apple Maps. So, dito tayo magbo-board sa line 2 train. Tapos bababa tayo ng People's Square. Tapos magta-transfer tayo sa line 8 train naman. Tapos, baba lang tayo ng North Shizang Road na station, exit 4. Then, maglalakad tayo going to our hotel. To, just open Alipay, guys. Tapos, tap nyo yung transport. So, either, ayan, metro. Pwede din namang bus kung may option ng bus. Pero, syempre, metro kasi nandito pa tayo sa airport. So, tap nyo lang to. And, i-activate nyo yung metro, guys, which is here. Yung unang option. Ayan. So, mag-agree lang kayo dito. Ayan. Tapos enter nyo lang yung password nyo if ever may naset kayong password. Yan, pwede ko na siyang gamitin. Use now. Not sure kung ano itong isa. Yan, meron na tayong guys, QR code. Pwede natin i-refresh yung code para O, diba? Ayan guys, dyan na tayo magsascan ng QR code galing sa Alipay. Dyan sa scanner na yan. So, let's go. No. Dito tayo sa may line 2, platform 1. Kasi yung sasakyan natin is yung train bound for Shanghai National Accounting Institute. Ayan siya. Let's just wait. Every 5 minutes naman yung metro nila dito. Pagod na ata siya guys. Yung bangus ko nakakaloka. Yeah. Finally here sa metro guys. Bababa tayo ng People's Square. 18 stops siya guys. So 59 minutes yung biyahe natin for this line 2 alone. So ayan, at least comfortable naman. And malamig siya guys. Actually dito sa loob. 开左边门，请把安全插座留给使用电子设备时。 Okay guys, after 18 stops, nakababa na tayo dito sa may People's Square Station. So anyway, transfer tayo ng Line 8 kasi kailangan pa natin mag-train going to North Shizang Road kasi doon ang station na malapit sa hotel natin. Very easy lang din siya guys. Just make sure to follow the signs. Ayan, may English naman siya. So hindi kayo mawawala. Wow, ang cute! Sa Shanghai Disneyland okay, mukhang kailangan pa natin mag-escalator. Going up. Wow! We made it here sa platform guys. So, we're at platform 3. Tapos, 3 stops tayo papuntang North Shizang Road. Ayan, galing tayo ng People's Square. Sabi, gusto ko nang magpahinga at kumain. Oh my God. Tapos syempre guys, magkagala tayo later but I need to rest muna. Kahit mga 1 to 2 hours lang. Tapos para mag-fresh it up din tayo. No? So, okay guys, naka-exit na tayo dito sa may North Shizang Road Station. Anyways, kailangan natin hanapin yung exit 4 kasi yun yung way papuntang hotel. So, kapag gagamit kayo guys ng metro, so itatap nyo pag mag-enter kayo sa metro yung yung QR nyo sa Alipay. Tapos kapag pa-exit na, itatap nyo siya ulit. Ito na yung exit 4. So, let's go. Kaso walang elevator. Ito guys. May accessible elevator dito. So, let's find it. Ito ba yun? Ayun. Guys, nandito na ako sa labas. So, ito siya.
So anyways, gagamitin ko na guys yung A-map naman for walking direction papunta doon sa hotel. So hindi ko na kayo guys muna masasama sa walk natin papunta doon like sa hotel. Later na lang kapag wala na akong dalang bagahe guys para at least makarating na tayo sa hotel, makapag-check-in naan, makapagpahinga naan and all. By the way guys, dyan ako lumabas tapos dito lang kayo diretso. Ayan. Daming mga e-bikes dito. Need natin tumawid dyan. 1 hour later. Guys, update, 5 PM na. Eto, labas na tayo guys. So, punta na tayo ng Nanjing Road Pedestrian Street para at least naman, hindi tayo puro biyahe lang today, di ba? May mapuntahan man lang tayo for our day 1. So, later ko na lang kayo guys bigyan ng room tour siguro pag uwi ko na lang kasi wala lang time. And kanina mga 1 hour lang naman ako nagpahinga guys. Like, lang talaga ako. Nagpahinga lang ng very light tapos nag-retouch lang, nagpalit lang din ng damit. Tapos, yun lang, prep na for alis kasi mamaya may river cruise tayo and hinahabol ko siya. Kaya kung mag-room tour pa ako, baka mas matagalan tayo. Naglalakad na tayo. So yung current weather ngayon is 18 degrees. So malamig siya. Hindi naman na super lamig guys. So mas better pa rin if meron kayong jacket, kahit light jacket lang. Kasi mas malamig na siya. Yung feeling niya kapag gabi, lalo na kapag mahangin and still cloudy. Maganda pala guys yung area ng hotel kasi ang daming restaurants. May mga restaurants na ganito. Merong kainan ng mga ganyan. Tapos, ito dito may convenience store. Actually, dun din sa tapat ng hotel guys, merong KFC, may convenience store, may Manor Coffee. So yun, pakita ko na lang sa inyo later or tomorrow yung area. Gamit ko yung A-map for navigation. Ito, for walking direction. And train na rin guys, pwede naman. So either way, Apple Maps or A-map, it will work naman here. And ito may bakery din, 'di ba? Kasi papunta lang doon guys yung hotel sa part na 'yon. Ito yung sa area niya. Actually okay siya if you don't mind na may walk-in. 'Di ba? May lock-in coffee. Ito naman skewers. Tapos dito sa side na to, merong mga nagbebenta ng fruits. May strawberries. Oh my god. Let's see sa mga susunod na araw. Pabalik tayo doon sa may North Shizang Station. Tapos sasakay tayo papuntang People's Square. Tapos lipat ulit tayo ng isang line papuntang Nanjing. So, let's go! Okay, ito na yung metro station. Oh, exit 4. God, grabe ang lalim niya. Nandito na tayo sa loob ng metro. So, as usual guys, lagi siyang ma-inspection pagpasok niyo dyan. Okay, QR lang ulit. Cool. Nice. Ito yung sasakyan natin na line dito guys. Bound for Chengdu Highway. Here. Kaso kakapuno lang. Now we're here guys sa People's Square Station. Now we have to transfer naman going to line 2. Yung bound for Pudong International Airport. Kasi doon tayo sasakay. Tapos one station lang which is yung East Nanjing Road. Doon tayo bababa naman. Actually parang yung kaninang sinakyan lang natin pero pabalik lang siya. So that's line 1. Okay, line 2. Line 2 is here. Guys, kung nakapag-Japan na kayo, Taiwan, Hong Kong, sisiw na sa inyo dito. Hindi naman super sisiw. I mean, masasanay na din kayo kasi puro lakad din kayo guys dito sa loob ng station nila. Lalo na kapag may mga transfer, medyo may kalayuan din. For example, ito, from line 8 to line 2, 6 minutes din yung transfer niya on foot. So, depende pa rin naman yan sa bilis ng lakad nyo. So, yan tayo yung sarili nyo guys. Okay. Dito na tayo sa may East Nanjing Road Station. Now, we need to exit at exit 3. So, ayun. Let's go. Oh my God. Oh my God, guys. Tada! Guys, nandito na tayo sa Nanjing Road Pedestrian Street. Oh my God! Nandito na tayo finally. Hindi na lang natin sa vlogs to napapanood, guys. Wow! Look! Diyan ako lumabas sa may Hongyi Plaza kasi connected siya sa station. Guys, grabe nakakatawa, di ba? Finally, nandito na tayo! So yan, syempre ang daming tao talaga dito guys.
Yung Nanjing Road Pedestrian Street, guys, this is actually a shopping street talaga dito. So, wala dito yung mga cars. So, meron dito ito yung mga train lang na ganyan. Pero, wow! Look! Ang ganda! So, ngayon naman, lakad na tayo papuntang Daban kasi it's already 5:39 p.m. Sana maabot din natin yung parang lighting, ano dito, nung building sa malapit sa Daban siya, guys. Or parang Daban nga ata yun. So, yun. Kasi 6 p.m. yun. 6 p.m. to 6:30 p.m. Sana maabutan natin siya. Follow lang natin yung mga crowd na papunta dun. And actually, dun din tinuturo nung AMAP eh. Guys! Grabe guys, na-amaze ako sa ano na to, pedestrian street na to. Ang dami talagang shops, ang daming tao. So if you're someone na mahilig mag-shopping ng kung ano-ano dito guys, sapatos, phones, mga cute stuff dito guys, mag-food trip, ayun. And there's the famous na ano, Molly's Dessert House. Kasi wala tayong ka-pair. Wow, ganda ng building. Pop Mart, guys. I think yan yung pinakamalaking branch. Yung nandito sa Shanghai. Anyway, lakad tayo papuntang Daban. Ang gaganda na ng mga buildings dito, guys. Oh, look at the architecture here. And marami dito mga shoe store. Like yan, Jordan, Anta. And kanina din, may nadaanan akong Adidas. Ang dami. There's a viral White Rabbit store, guys. Ayun, ang lalaki. Pero saan na natin yan puntahan? Ang ganda ng hotel na to, guys. Oh, Peace Hotel. Wow. Guys, nandito na tayo sa Daban. And that's the Oriental Pearl Tower, guys. Grabe. Oh my gosh. Cloudy lang siya ngayon, pero OMG, ang ganda pa din. Daming tao. Welcome to Shanghai! Ayan guys, since solo traveler tayo and wala tayong matinong picture talaga dito, ayan, merong lumapit sa akin para mag-picture. So ito siya, si ate. Hi, I'm here. Okay, so 30 yuan, let's see, pwede naman ito i-try. Welcome to the band! Ang ganda guys, ang ganda. Ang dami tao. Oh my God! Grabe, ang daming tao doon. As in, hindi ka makakapagpa-picture ng maayos. And marami din yung nag-o-offer doon ng mga picture-picture ulit. So, for now, guys, wag na muna tayo tumambay doon. Punta na muna ako doon, guys, sa may cruise terminal. Kasi may cruise ako na binook for 8 p.m. Pero kasi kailangan 7:10 p.m. is nandun na ako sa, sa wharf mismo. Parang pier nila. Para hindi tayo malit. Naloka ako, di ba guys? Nagpa-picture ako. Diyos ko po. Alam nyo ba ang mahal nun? 30 yuan siya guys. Per picture siya. Tapos edited siya guys. Diyos ko, parang hindi na ako yun. Like, sana all ganun kapayat. Ang ganun yung itsura. Grabe yung pagka-edit. Alam nyo, huwag kayo masyado magpa-picture ng madami. Kasi kapag madaming maganda na bet nyo is, tingin nyo is kukunin nyo siya lahat. Oh my God, yung una guys sa sinave ko is 25. Mga aabutin siya ng 5,000 pesos for photos only na edited pa yun. Anyway, okay naman yun. Madami dito nag-o-offer guys, doon sa Daban, doon sa may parang view ng Oriental Pearl Tower. Meron din. And oh my God guys, ang ganda ng view dito sa gabi. Grabe, napapawaw talaga ako guys. Wow. Kasi ang amazing, yung architecture ng mga building, para siyang French. Ganun. Look at this. O ganyan. Naglalakad lang pala ako guys, papunta dun sa pier. Kasi parang kaya naman ata siyang lakarin. And I have time pa naman. So parang yung cruise na yun guys is 45 minutes siya. Maganda yung gabi kasi para at least may ilaw yung building. Parang siyang yung cruise sa Hong Kong.
So, ganun yun yung gagawin natin dito. Grabe, the amount of tao na nandito sa labas. Oh. And ang dami talaga guys ng mga nag-o-offer ng mga nagpipicture dito. So, nasa sa inyo na lang i-avail nyo siya. And I think, perfect yan guys sa mga solo traveler like me. Kung may kasama naman kayo, mas okay kasi may magte-take ng picture. Especially if meron din kayong camera na okay, diba? Siguro guys, after ng cruise, let's try to go back here. Let's see if ganun pa karami yung tao or if mga naka-open pa yung lights. Then, kasi parang matatapos ata yun mga around 8:45 PM. I think malapit na tayo sa pier number 2 guys. Kasi doon natin ikukulok yung physical ticket natin. Ito na guys, we are here. Ito na siya talaga. Grabe, ang haba pala nito. Kanina pa ako naglalakad. Actually, parang mga 27 minutes ako guys na naglalakad. Ayan oh, Shiliu po. Nasa pier 2 tayo. So, pasok na tayo here. Okay, nandito na tayo sa babaan. Nandito yung may hawak ng Klook flag. Dito natin i-redeem yung ticket natin. 7:50 PM guys. Time to board the boat. Ayan na yung sasakyan natin. Oh my gosh. Ganda. Hindi pa nga nakakasakay. Ang ganda na agad. Let's board the boat. Oh shit. Okay. Let's go to the top deck. We're here na sa taas. Oh my gosh. That's the Shanghai Financial Tower. Ang ganda. Wow. Ano ba? Oh. Taas pa siya. Ito sa kabilang side. Let's stay here. If you're looking for something to do in Shanghai at night, you have to try the Wangpo River Evening Cruise. It's about an hour and you get views of both the Bund and the Pudong skyline. You'll pass by popular landmarks like the Oriental Pearl Tower and Shanghai Tower all lit up. It's best to go at night so you can see all the city lights. We are done with the Wangpu Shanghai River Cruise. So, ayun guys, sulit yung ibabayad nyo dito. Especially if you're someone na mga mahilig sa cruise na ganito. Tapos, iikot siya guys dito sa mga famous spots na buildings ng Shanghai. Like yung Oriental Pearl Tower, yung Shanghai Financial Center, tsaka yung view talaga guys sa gabi. Piliin nyo yung gabi. I think mas mahal ng konti yung gabi compared sa pang umaga. Pero mas better talaga guys, masulit yung view sa gabi. Grabe lang yung tao kanina kasi ang dami naming kasabayan na mga group tours, mga Koreans, mga Chinese. Ayun, madami din yung tourist talaga. Akala ko nga last na kasi pinili kong Tuesday siya gawin. Tuesday kasi ngayon. So, yun guys, nabook ko pala guys yung river cruise na yun sa Klook. So, ito siya. Tapos, ilalagay ko na lang din yung link sa description box ng video na to. You can also use my Klook code which is Luisa Klook para maka-discount pa kayo sa mga tours nyo and hotels nyo sa Klook. And you can also book this tour guys sa Agoda. Meron din naman akong discount code dyan. So, make sure lang na i-redeem nyo siya muna sa deals tab tsaka sa coupons. Yung code ko which is Luisa Activity para ma-apply siya guys successfully. Let's see kung saan tayo mapupunta. Pero pagod na ako guys. I'm thinking of magdidi na ako pabalik ng hotel kasi parang hindi ko na kayang maglakad ng mahaba pa. Kasi diba parang kanina 27 minutes yung nilakad ko from the van going here. So, let's see guys. Tsaka hindi pa ako nagdi-dinner. So, I don't know. Baka balik tayo muna ng Nanjing Road. So, yeah. Update ko na lang kayo. Guys, bumalik pala ako dito sa may Nanjing Road. Tapos may nakita akong parang mga nagbebenta ng mga street food dito.
Ayan, tinry ko. Ang dami pala nito. Ito yung small pan fried buns. Ayan siya. Tapos bumili na lang ako ng parang orange juice. This is worth 20 yuan, guys. Ito, 38 yuan. Medyo pricey siya. Sayang nga, late ko nakita. Meron palang Xiaolong Bao doon sa part na yun. Sige, bukas na lang tayo mag Xiaolong Bao, guys. Ito naman na yung dinner natin, guys, for tonight. Kasi pagod na ako mag-isip. Parang ang sarap na Xiaolong Bao. Tsaka yung pork doon. Oh my God. Okay lang. Guys, dito ako bumili. Ayan. Ang daming choices actually. Kaso nakaka-overwhelm. Ito naman ang laki. Masarap daw yun, guys, yung lamb beef na yan, na skewer. Ito din. Malaki siya. Tapos doon yung mga drinks. Ayun. Pwede kayong kumain dyan. Siya. Wow. Seafood. Chicken feet. Diba? Ang laki. Tanghulo. Alam niyo ba, guys, na yung tanghulo, sa China talaga siya nag-originate. Yan. Pero wag na, hindi ako muna titikim ngayon. Ayun, ito yung ganun, guys. So, kanainan ko. Ito siya. Wangxi. Oh my God, it's raining na. Ayan. Ito siya. So, doon ako galing kanina, yung sa Daban. Tapos nandito lang siya. Yan. Tapos, papunta na tayo ng Nanjing. Guys, nabiyahe na ako pabalik ng hotel. So, I guess mag-metro na lang ako ulit. Kaya natin to. 5% na lang yung Osmo Pocket 3 ko. So, ayun. Doon na lang ako mag-charge sa hotel. So, see you later! Update, 11 PM na. And nakabalik na ako dito sa hotel. So, nag-metro na lang ako kanina. Hindi na ako, guys, nag-TD kasi syempre, mas mura lang, guys, yung, yung metro. Kasi parang 3 yuan lang siya, guys, every sakay, 'di ba? So, mura na 'yun. Before ako mag-shower and magpahinga and bago pa maging makalat yung room dito, bigyan ko na kayo ng room tour. Let's go! So, dito pala, guys, yung door. Tapos, sa side nito, this is where you can hang your clothes. Tapos, meron ditong lagayan ng maleta nyo or mga bags nyo. Like, yung ginawa ko, ayan. Tapos, dito may sleepers. Dalawa siya. Yung isa ginamit ko na and hair dryer. So, lagayan din. Tapos, dito naman, meron ditong electric kettle. Tapos, may free siya na water. Ininom ko na yung isa. And merong Coke, tsaka Sprite. And may cups dito. So, ayan. May saksakan here. Tapos, dito ko lang muna nilagay yung maleta ko. May space naman siya, guys. Tapos, may TV tayo dito if in case you're gonna use it. And this is our queen bed, guys. Diba? Tapos dito, merong round table. So, okay na siya. Pwede kayong kumain dito. Pwede din kayong mag-work dito. Tapos dito, guys, sa gilid, may upuan. So, ayan. Ayan, diba? O, pwede. Maganda siya na setup, actually. Tapos dito, merong outlet. So, ayan siya. Remote, nandito siya. Tapos ito yung bed natin. Yan. Comfortable naman siya kasi malambot, guys. Ito. And ang laki, sinadya ko talaga na ito yung kunin na room, guys. Tapos, meron din doon ng saksakan. Ayan, tapos ito yung window natin dito. Ayan, tapos guys, may view talaga yan. So, pakita ko sa inyo. O, diba? May view tayo sa labas. Medyo ano lang ngayon. Siya masyado nakikita. Pero bukas, videohan ko na lang din. Nandun yung KFC, guys, sa tawid. Tapos, meron dong parang convenience store. May mga kainan dyan. Tapos, sa baba. Bukas bigyan ko kayo ng tour naman sa labas ng property nila. So, spacious siya, guys. Especially na mag-isa lang naman ako na magsistay dito. And ito naman yung bathroom, guys. Salamin, na-adjust siya dito. Ano ng ilaw. Tapos, ayan. Sink, meron ng hand soap. Ito, guys, ibibigay nila sa inyo to, itong toiletries na to during check-in. Tapos, merong cups sa toilet, guys. Ayan. Wala nga lang siyang bidet, pero malakas naman yung pressure niya. Yung parang gano'n. Tapos, may pa-tissue naman sila. And I think, common siya, guys, sa mga local chain hotels nila dito sa China na wala talagang bidet. And ito naman yung shower area. Maganda yung shower area, guys, kasi malawak siya. You know. Tapos, may enclosure. So, naka-separate naman. Meron siyang hot and cold shower. Tapos, meron na kasamang shampoo, shower gel,
and a conditioner. O ayan, kahit di na kayo magdala, di ba, if dito kayo magsistay. So anyways, nabook ko pala yung hotel na to guys sa Klook, and yung room na pinili ko dito is yung comfortable king room guys, and ito yung rate na nabook ko guys dito. Medyo pricey siya kasi nagbook lang naman ako around March guys, di ba? Free cancellation naman siya the time nung binook ko siya, and may kasama tong breakfast guys yung pinili kong rate. If ever naman gusto nyo ng medyo mura-mura, pwede nyo piliin yung deluxe king room. Pwede siya for 2 pero medyo magiging masikip kasi mas maliit yung space nun. So kung dalawa kayo, ay suggest na kunin nyo yung comfortable king room guys. Pero kung solo kayo on a budget pero gusto nyo pa rin ng your own space, diba? Then pwede nyo kunin yung deluxe king room. So depende pa rin naman sa date of stay nyo guys, tsaka sa season. Depende yung rate niya. Minsan nasa 1.7k to 1.9k. Walang breakfast yun. Kapag may breakfast na, maabot na siya ng 2k plus. So, yung sa akin, diba, meron siyang breakfast. And, yun pa pala, nung time kasi na namimili ako, parang konti lang naman yung difference niya doon ng price. Doon sa deluxe king room, tsaka sa comfortable king room. So, since mas bad ko this time, yung medyo comfort naman, and mas malaking bed talaga kasi madami akong gamit guys na dala. And malaki yung maleta ko kasi nadala, and ayokong ma-hassle. So, ito na yung pinili ko. Guys, if ever magbubuk kayo sa Klook, you can use my Klook discount code, which is Luisa Klook, for up to 5% off sa mga hotel bookings nyo. Yun nga lang, isang beses nyo na lang siya guys magagamit kasi 1 usage per account na lang siya. So, ilalagay ko lang din sa description box yung specific link ng hotel na to para at least mabook nyo yung tamang hotel na pinagstayhan ko dito sa Shanghai, if in case you're going to stay here as well. And by the way pala guys, pwede nyo rin i-book yung hotel na to sa Agoda. The reason why pinili ko lang yung Klook kasi that time nung nagcha-check ako ng price, mas mura si Klook guys ng mga 500 plus din. So sayang din naman. So ayun na lang yung gawin nyo. Before kayo mag-book, i-compare nyo muna guys kung ano yung mas mura sa dalawang platforms. If ever naman sa Agoda kayo mag-book, meron akong discount code dyan guys, which is Agoda Luisa for hotels. Make sure lang na i-redeem nyo muna guys sa Agoda app yung code ko bago nyo siya gamitin para mag-workshop. At least may option na lang kayo kung saan mas mura, diba? Parehas naman kayo makaka-discount doon sa both. So, yun, nasa sa inyo na lang din naman yan. Yung breakfast nila is hindi mismo dito sa hotel, pero parang may partner restaurant sila, which is malapit lang naman ata dito, or parang katabi nga lang siguro ata nila, which is dun yung breakfast place talaga. Pero kailangan nyo munang dumaan sa reception area nila para kunin yung breakfast voucher. Grabe guys, sobrang napagod ako today. Naka 20,000 plus tayo. And syempre, wala din ako halos masyadong tulog. So, magsha-shower na ako after nito, then we'll sleep na kasi I'm planning na sana maaga ako magising bukas, pero hindi ako sure. Although, yung itinerary ko naman guys, is pwede ko naman siyang i-adjust. Kasi syempre may itinerary ako for this Shanghai trip. So if ever hindi ko kayanin gumalaw ng maaga bukas, kasi syempre pagod tayo for today's video, then let's adjust our itinerary lang naman. Kasi matagal naman ako dito guys, so we have the time naman talaga. Bukas na lang tayo guys magchikahan. And for my other tips siguro, bukas na lang kasi wala na akong maisip ngayon. Sobrang pagod na si auntie nyo. Stress na yung bangs ko guys. Good night. And that's it for the episode 1 of my China travel series. I hope you guys enjoyed the video, so please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel if you haven't yet. I'll see you guys on the next one. Bye! Following the linings on your cheeks, 'cause baby in your absence